Pinatest niya pero sabi hindi daw tinatanggap. Hindi rin daw sinabi kung ilang karat. May stamp naman pero hindi na rin ganong kita. At eto pa nga yung kahapon. Eto naman, from South Cotabato pa. Ang layo, grabe. So, eto naman, gusto niyang ipatest. Galing pa daw ito sa kanyang lola. Bale, nasa 20 years na daw niya itong gamit at nang ipinatest nga daw niya, ang sabi, di nila tinatanggap. Di rin daw sinabi kung ilang karat ito, pero meron naman daw stamp. Yun nga lang, hindi siya sure kung ano ito kasi nga hindi gaanong kita. Yung tinutukoy niya yung ring na merong black stone. At bukod nga dito sa ring, meron din siyang isinama dito na hikaw. Very classy talaga, ano, pag pearl. O sige, test na natin to, kaya naman ito na i-flex ko. So, itong hikaw, meron siyang stamp 92.5, so sterling silver kapag ganon. Tapos dito sa ring, may nakita akong stamp na daya, tapos merong ibang mga nakastamp pa sa side na hindi na nga readable. Try ko din gumamit ng eye loop ha, pero hindi ko rin talaga mabasa. Smell test ako at walang amoy na bakal. Nag-magnet testing din ako, ayan, parehas silang hindi magnetic. Meron ding scratch test para malaman ko real pearl ha. So, ito nag-powderize legit na pearl. Tapos meron kasing mga stones yung pearl earring. So, ito yung lumabas. Pareha silang glass. At itong stone ng ring, nagulat ako sa topa siya tumapat. Dito, merong mga maliliit na white stone. So, itinatry ko i-test yan kung diamond. Pero hirap na hirap ako kasi ang liliit at tumatama sa metal. Diamond! Yun naman, itest natin yung pearl earrings kung talaga nga bang silver. And yung isa, confirm na silver. At eto ding isa, may red stain. So, pareha silang silver. Ito, hindi lang makaisang beses ko tinesa. Parang nasa 3 beses yata dun sa may in-scratch ko at dun sa hindi. Ang result nga is 10 karat gold. So, kung kaya ko naman siyang linisan, nililinisan ko talaga bago ko i-return. At ito na nga yung medyo malinis na version. Tapos nung i-return ko na sa box, itong dalawa, nagulat ako kasi meron pa pala dito sa ilalim. O diba nga? Kumusta naman ang hindi nag-check? So, itong lahat na to, puro mga 92.5 yung nakastamp. So, itetest natin siya for silver. At ito namang isa na soft chain, soft braided chain, nakalagay 9KT or 9 karat. Ito yung first batch at hindi na kasi kasya yung iba dito sa may black stone ko. At ito naman, in fairness, lahat sila ay silver. Ito naman yung dalawang chain na merong pendant na cross at in fairness, pare-parehas naman din silang silver kasi merong red stain. Wala kasi akong solution for 9 karat. So, ang gagawin ko, dito tayo sa machine magte-test. Kaya pinail ko munang maigi. At ito naman ang lumabas na result. And as you can see, 9 karat nga siya. At gaano kabigat yung ring? Nasa 1.38 grams at yung bracelet naman 4.60 grams. At itong ring, kung gold lang ang pag-uusapan, hindi ko isasama yung stones ha. Siguro nasa 2,000 to 2,500 pesos. Tapos itong bracelet, nasa 5,000 to 6,900. Again, estimate pa lang yon ha. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Depende sa pagbibilan or pagsasanglaan. So ayan, real silver, real gold. Ang payo ko lang kung kunwari hindi tinanggap dun sa isa, yung alahas niya, naku, hanap siya ng iba, I'm sure merong tatanggap pa. Pinag-mix daw nila yung 10 karat at 18 karat sa wedding ring nila. Ngayon ang naging resulta, naging 10 karat na lang. Nako, totoo nga kaya? Nito karami ang nakapending ko para sa patest serye. Conductor luck! So, itong si follower, meron siyang question. Kapag daw ba minix yung 10K at 18 karat gold, ang lalabas daw ba ay 10 karat gold? Meron daw kasi siyang pinagawa na wedding ring at pinagmix niya yung 10K at saka 18 karat gold. Tapos, ang naging itsura daw ay parang 10 karat gold. At eto nga yun. Bukod doon sa wedding ring, meron din siyang iba dito na isinama na for testing din. At ang sabi ko nga sa kanya, pwede ko namang itest para malaman yung kilatis ngayon. So, alam ko nga, depende talaga sa pagkakatimpla ng goldsmith kung ano yung kalalabasan ng alahas. Kaya ayun, alamin natin kung ano nga bang kilatis nito. Kaya naman, eto na, i-flex ko. So, itong mga kutsarita na meron ng stainless steel, hindi ko na siya itetest. May stamp naman na. So, itong mga to, walang stamp. So, sige, itetest natin to. Tsaka ito. So, ito namang bracelet. I think bracelet to. Wala siyang stamp. So, itetest din natin. Tapos, ito namang pearl necklace. I-check natin yung nakapagitan dun sa may pearl. Sabi daw kasi sa kanya, nung pina-check niya, hindi raw gold yun. Tapos, ito yung mga wedding ring. Wala silang mga stamp ha, pero may mga name. So, meron nga lang cut yung isa nung dumating na. At eto rin pala, yung isa pang ring, wala ding stamp. So, itetest din natin. Smell test tayo dito sa mga kutsarita. Meron ako na amoy na parang bakal. Tapos, dun sa mga alahas, wala naman.
Ano yung takot? Ganyan, ganyan na ganyan. Alam nyo na, kapag magnetic, bad sign. Pero yung mga alahas, walang problema kasi lahat naman sila hindi magnetic. So, yung sample na dissolve sa acid, malamang sa alamang, ito po ay plated lang sa ginto at hindi talaga ginto. Dinoble check ko pa pala tong mga to sa machine at pare-parehas pong Na ang lumabas or hindi ginto. Etong ring, baka mamaya silver to, so hindi siya pwedeng itest sa machine at magkakastain siya. Buti na lang nga ganun ang ginawa ko kasi ito pala ay confirm nga na silver. Ayan o, may red stain. Tapos itong pearl, pinail ko na siya dun sa may part na yan at dyan ko itetest. Dito nga mako-confirm na 10 karat siya. Buti na lang din pala at nagpa-second opinion siya kasi gold pala ito. Tapos eto namang bracelet, akala ko hindi siya gold sa totoo lang. Pero yung pala ginto, ayan o 14K. Tapos na-realize ko yung design niya, hindi mo makikita sa panahon ngayon. Tingin ko matagal na to, so baka antique. Ngayon naman, eto na yung wedding ring na talagang ipinapatest at ang lumabas nga is 10K. Dinoble check ko nga dito, pinatakan ko siya ng 10 karat solution. Kumuha ulit ako ng another sample at i-check ko nga siya sa 14 karat solution. At na-dissolve yung sample dun sa 14 karat solution. So yung mga kutsarita, hindi ginto, pero itong mga alahas ay ginto at silver. Tinry daw niya na ipatest ito, pero hesitant sila. Bakit kaya? Karoon nga ng long weekend kaya nagka-delay-delay yung mga package. Pero ngayon, dalawa naman agad ang dumating kaya nag-mini mo ako dito kung sino yung una kong i-review. Ito naman galing sa isang follower at according to her, meron daw siyang inaalagaan na American guy at nawala ito nung 2019. Iwan nga daw ito sa kanya at ngayon nga gusto niyang malaman kung valuable nga ba. Bale, ito pala, tinry na rin niyang ipatest sa iba kaya lang parang hesitant sila. At ako naman, sabi ko, pwede ko naman siyang itest kung okay lang sa kanila na magkaroon ito ng gasgas. Kasi syempre, tignan nyo naman, diba? Mukhang bagong-bago pa. Kaya kumbaga, ayokong ako yung una na makagasgas dito. So, pumayag naman siya, carry lang daw as long as ma-test ito. At bukod pala dun sa may coin, meron din siyang mga in-include na itetest ko din. So, sige, isa-isahin na natin tong itest. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Etong pendant, habang chinecheck ko siya, merong mga part na parang natanggal na yung kulay. Tapos, eto naman yung coin, habang iniikot ko siya, sabi ko, parang okay naman. Pero meron akong nakitang ito parang iba yung kulay nung nasa ilalim. Pero itetest pa natin ha, para sure lang. Tapos eto naman yung isa na parang pendant din yata ito At eto naman, para talagang yung kulay niya is nag-tarnish na. Pero unahin nating itest itong pearl ha. So, paano ba nalalaman kung totoong pearl ito? Una, pwede nyo siyang ikaskas sa ngipin nyo. At kapag magalas, totoong pearl yun. Pero kasi hindi naman sa akin to, so hindi ko siya gagawin. So ang gagawin natin is scratch test. As you can see, kakaskasin nyo lang yung pearl tapos pag nag-powderize yun, ibig sabihin, totoo. At ayan, nag-powderize. So, parehas naman silang totoong pearl. Ngayon, mabalik tayo sa tatlo. Nag-smell test ako at wala akong naamoy na bakal. Ito yung unang pendant na CC. Ayan, hindi siya magnetic. Ito naman yung isa na slipper at ito semi-magnetic. At ayan nahuhulog-hulog pa nga siya. At ito namang coin, ay nako, slightly magnetic din. Sa palad ko, hindi nyo siya mapapansin. Pero tignan nyo dito. Ito ayan semi-magnetic siya or slightly magnetic. So, ito, bad sign to. Ngayon naman, pinatakan ko ng acid itong tatlong sample at ang resulta nga, pare-pareha silang na-dissolve. So, kapag ganyan, ibig sabihin, hindi sila ginto. Syempre, para double confirmation, ayan, tinest ko rin sa machine at kung makikita nyo, lahat po sila ay Na. Kapag Na, ibig sabihin, hindi ginto. Actually, late ko na tong nakita at tapos na ako mag-test. Pero nakalagay kasi silver, so itry na rin natin.
Itong nasa baba, ito yung may mas makapal na pearl. Ito yung may nakastamp na silver. Pero tingnan nyo, oh, black yung nakuha nating stain. So, ibig sabihin, hindi siya silver. At ito naman yung mas manipis. At ito yung silver. So, ito, parehas naman silang pearl. Pero itong manipis, yung nando na metal is silver. Itong dalawa, hindi sila gold. Kung hindi naman ginto, itong gold coin, ano siya? Ito po ay commemorative coin. Ito naman po ay copper na pinlate sa ginto. At kung valuable ba siya katulad ng ginto, the answer is no po. Pwede siya for collection or pwede rin siyang ibenta doon sa mga nagko-collect.